Wala ka na bang alam lutuin? I-try mo itong Indomie torta. Tiyak na magugustuhan mo. So first, kailangan mo ng of course yung Indomie, then ground beef to, you can use ground pork or ground chicken, eggs, soy sauce and sugar, pinaghalo ko na, salt and pepper at oyster sauce. Let's start with cooking the Indomie noodles. So, magpakulo lang ng water. 2 packs ang ginamit ko pero sumobra yan. So, pwede sigurong 1 pack lang. Tinuro ko na yung noodles before ko pakuluin. You can do this also or you can cook it as is and then just cut the noodles pagkaluto na. Kailangan yung noodles hindi ganoon lutong-luto kasi nga pipirituhin pa siya later. Then, just go ahead and add all the Indomie seasonings. Onto your ground meat, just add a bit of salt and pepper. Then go ahead, add your soy sauce with sugar. Add 1 tablespoon of oyster sauce. I used Kikkoman oyster sauce. By the way, I used Toyo Mansi. So you can use ordinary toyo or you can also use Toyo Mansi like I did. Then give it a good mix bago mo ilagay sa mainit na pot para pakuluin. Dagdagan mo ng konting water. So kailangan mo lang siyang pakuluin hanggang mawala yung tubig tulad nito. So yan na siya. Luto na yung meat na yan. So para mamaya mabilis na lang yung pagprito para sure na luto yung meat sa loob. Okay, you can break the next one, okay? So, i-prepare naman natin yung egg. So, just add 1 or 2 eggs. Nakuha ko pala ang idea na to sa kay Chef RV. Actually, ang ginawa nila nun is pancit canton na may yung egg nilagyan ng pancit canton. Pero wala yung ground beef. So, nung wala kaming malutong ulam, naisipan ko lang na maglagay ng ground beef. At nagustuhan naman ng mga nilutuan ko. So, kaya ito, inuulit ko ulit at share ko sa inyo. So, ayan, si Chia yung naglalagay na dyan, kaya magulo. Nasa inyo na kung gaano karaming ilalagay yung noodles at meat. Enough lang para makagawa kayo ng parang pancake. So, ewan ko, anong tatawag dito? Para kasi siyang torta, tapos nilagyan ko ng Indomie. Para rin naman siyang omelette. So, kayo nang bahala kung anong itatawag nyo. So, ayan, nagpainit lang ako ng konting mantika and add the scoop from the mixture. Depende na sa'yo kung gaano kalaki yung mga gagawin mo. So, ayan. Madali na lang yung maluto kasi luto na yung noodles at luto na rin yung giniling. So, enough lang para maluto yung egg tsaka medyo mag-brown siya. So, ayan, kung okay na. Mom, I want to crack it right now. I want to crack it right now. Mommy! Mommy! Why is the little green? Read, Mom! Okay. Okay. Put more. Mama, God. Okay, good job. Ang kita gusto niya mahiram ng cellphone. Okay, mix it. Okay. Ay, bolang. Nalagyan. Mom, I want some ketchup and eggs. A little oil. Mom. I will put eggs here, Anna. I will put ketchup. You can put ketchup. Okay, you can put ketchup. Wait, almost done. Ay, mainit.
Talagang pinush ko lang ang pagre-record nito kahit mga may magugulong bagets on the side para ma-share ko sa inyo. At ayan ang ating finished product. And I cooked some more. So, dito sa Labrador, Canada, walang gaanong fresh produce. Wala ring mga karinderya dito or turo-turo or mga nagbebenta ng lutong ulam. At bilang na bilang lang din ang mga restaurants at mangilan-ngilang fast food. So, talagang mauubusan ka ng idea kung anong pwedeng lutuin. So, ayan, simpleng ingredients lang at madaling lutuin. I-share nyo sa akin kapag ginawa nyo din. That's not fair. You make all of it and you don't make. For you? Mom. Ketchup.